Magandang araw pong muli sa mga taong nakakapakinig ng mensaheng ito at doon sa nakapakinig sa nauna kong ginawang audio video ay nabanggit ko nga po doon yung tungkol sa Batong Limpak na kongregasyon na itatatag ni Panginoong Hesus na kanyang binanggit sa harapan mismo ni Apostol Pedro. At yamang may kinalaman din ito sa ating pagtanaw sa mga nagaganap o pag-unawa kung paano unawain ang mga bagay-bagay nang sa ganoon ay higit pa nating malaman kung ano nga ba ang katotohanan. Ang bagay na iyon na isinalita ni Panginoong Hesus sa pagkakataon na iyon na nakaulat sa aklat ng Mateo sa may kabanatang 16 at 18 ay bagay na nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon, ano pat nagagamit ang salitang yun ng mga reliyon na kiniklaim nila na sila ang tinutukoy ni Panginoong Hesus nang banggitin niya ang bagay na yun. Bueno, upang higit pa po natin na maunawaan ang salitang iyon, kasi yun ay isang ilustrasyon na magaganap sa hinaharap, ay nais kong ibahagi pa ang ilang mga detalye tulad ng mga binanggit ng mga ng propeta, ng mga apostol, may kinalaman sa paggamit din nila ng mga ilustrasyon gamit ang salitang bato, ay ito ay makakatulong sa atin kung paano natin ito uunawain. Bueno, hayaan po natin na himayin muna natin ang mahalagang salita na ginamit ni Panginoong Hesukristo sa pagkakataon na yon, katulad ng salitang kongregasyon at ang salitang bato. Ayon po sa diksyonaryo, ang kahulugan ng kongregasyon ay grupo. Grupo na may isang tunguhin o layunin o ito man ay paniniwala, subalit sila ay nagkakaisa sa nais nilang gawin. Sila man ay magkakasama sa pisikal o diwa man o sa pamamagitan ng kaisipan lang. At ang bato naman ay hindi nalingid sa ating kaalaman na ito ay isang matigas na uri na bagay na binubuo ng maraming sangkap na minerals na ating makikita sa kalupaan at gayon din maging sa mga katubigan. At para mabasag ito ay kailangan ng malakas na puwersa o kaya yung iba naman ay gumagamit ng mga chemicals upang ito ay lumambot at madaling madurog. Ito ay nagpapakita lang na ito ay hindi basta-basta lang nababasag, nasisira o nadudurog. At alam din naman natin na ito ay walang pakiramdam, walang pandinig, at wala ring bibig upang makapag-ingay. Subalit, ang bato ay napakahusay na pampatibay sa mga istruktura at mga bahay dahil sa kanyang taglay na tigas at katatagan. Marahil ay magtataka kayo kung bakit kailangan ko pang ibahagi ang mga ito tungkol sa bato at gayon din ang tungkol sa kongregasyon. Yamang marahil ay karamihan sa atin ay alam na ang mga ito, Subalit ito po ay makakatulong upang higit nating maunawaan ang nais na
ipahiwatig ni Panginoong Hesukristo sa pagkakataon na yon ng pag-uusap nila ni Apostol Pedro. Sa ibang salin ng Biblia, ang ginagamit na salitang kongregasyon ay gumamit sila ng salitang iglesia o kaya simbahan. Bueno, ang iglesia o simbahan man ay halos magkakatulad ito ng kahulugan ng kongregasyon. Sapagkat ang iglesia ay isang struktura o simbahan na kung saan ay may isang grupo na nakapaloob doon sa struktura na yon. Pisikal man ang struktura na ito ay binubuo ng mga materialis o isang struktura o formalidad o scheme na naglalaman ng mga patakaran o pamantayan na kung saan ay pinagbubuklod sila ng mga alituntunin o tunguhin o layunin ng struktura na yon, at ang mga taong yon ay na nakapaloob sa isang struktura. Bueno, tayo po ay tutungo na sa ilang mga teksto sa Biblia na kung saan nga ay malimit na gamitin ng mga propeta o ng mga apostol at maging si Panginoong Hesukristo ang salitang bato. Ito ay ginagamit nila bilang paghahalin tulad lang o ilustrasyon upang bigyan diin ang kahalagahan o bigat ng mensahe na nais nilang unawain ng mga nakikinig sa kanila. Tulad halimbawa ng binanggit ni Apostol Pablo na nakasulat sa aklat ng Epeso sa kabanatang 2, talatang 20. Ganito po ang mababasa natin. At kayo, itinayo na sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, samantalang si Hesukristo mismo ang pundasyong batong panulok. So ganyan po ang sinilita ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasama na napanghihinaan na sa pagkakataon na yon, bilang paalala sa kanila na mayroon silang matibay na pundasyong batong panulok. Kung kaya't hindi dapat sila matakot o mapanghinaan na ipahayag ang katotohanan sa mga tao. Nasa kabila ng mga pag-uusig sa kanila ng mga Pariseo, mga lider ng relihiyon, at maging ng mga sundalong Romano, ay dapat sila ay manatiling matatag sapagkat ayon nga po sa kanya na si Panginoong Hesukristo ay tumatayo bilang batong panulok na matatag. At alam ni Apostol Pablo na hindi sila basta-basta magigiba o masisira man lang bilang grupo sapagkat sila ay nakatayo nga sa isang pundasyong matatag sa pamamagitan ng katauhan ni Panginoong Hesukristo bilang batong panulok. Tingnan din po natin at mabasahin ko ang isinulat ng isang propeta sa aklat ng Zacarias na nakaulat sa kabanatang 7 sa talatang 12. Ayon po dito, sabi po, ang kanilang puso ay ginawa nilang gaya ng batong ismeril upang huwag sundin ang kautusan at ang mga salita na ipinarating ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sa pamamagitan ng mga propeta
noong una. Ano pat dumating ang galit mula sa Diyos. Ang mensaheng ito ay ipinahayag ni Propeta Zacarias patungkol sa mga Hudyo na ginawang manhid ang kanilang mga sarili na tulad ng isang bato na para bang walang pandinig, ano pat hindi nila binibigyan ng pansin at sinusunod ang mga kautusan na ibinahagi sa kanila ng mga propeta na nanauna pa kay Zacarias. Ano pat sa pagpabaliwala nila at hindi pagsunod ay pinatikim sila ng galit ng Diyos. Basahin din po natin ang nakaulat sa may aklat ng Lucas sa may kabanatang 19 at talatang 39 at 40. Bueno, ang pangyayaring ito ay nagganap sa panahon nang si Panginoong Hesukristo ay papasok nga sa lungsod ng Jerusalem kasama ang kanyang mga apostol at mga alagad. At habang papasok sila sa lungsod ng Jerusalem, ang mga alagad ni Panginoong Hesus ay sumisigaw ng papuri sa Diyos. Bueno, ganito po ang nakasulat sa Lucas 19 na may talatang 39 at 40. Sabi dito, Gayunpaman, ang ilan sa mga Pariseo mula sa pulutong ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Ngunit bilang tugon, ay sinabi niya, Sinasabi ko sa inyo, kung ang mga ito ay mananatiling tahimik, ang mga bato ay sisigaw. Kung ating mapapansin ay muling ginamit ni Panginoong Hesus ang salitang bato sa pagkakataong iyon bilang ilustrasyon at upang bigyan din niya ang kanyang mensahe na maaaring ang nais niyang sabihin na kahit pigilan niya ang mga taong iyon na nagsasalita at nagpupuri sa Diyos, ay kahit sa anumang paraan ay may magsasalita o may magpupuri sa Diyos, kahit pa man ito ay tulad ng isang bato. Damdaming bato na walang pakiramdam. Mga taong kahit hindi kasama ni Panginoong Jesucristo sa panahong yun o kaya sa kasalukuyan, ay magsasalita pa din tungkol sa Diyos at magpupuri dito ang mga taong yun at tulad bato. Na bagaman ang mga taong yun ay ginagamit ang salitang Diyos at nagtuturo sila tungkol sa Diyos, at kaya hindi na ibinabahagi nila ang mga itinuro ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang ebanghelyo, ay hindi naman nila isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo sa mga tao. Yung tungkol sa pamantayan ng Diyos, mga kautusan o pagkatapatan sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, at maging sa moral ay taliwas ayon sa kanilang mga itinuturo o kaya ay hindi makikita sa kanila. O maaring ito man ay makikita, subalit ito ay masasabi nating pagpapakitang tao na sa kalaunan ay marami palang mga bagay silang ikinukubli sa kabila ng kanilang ginagawang pagtuturo. Maging ang kanilang mga pagpupuri ay tulad din lang ng isang bato
na walang nasasangkot na damdamin. Kung kaya't tulad sila ng bato na sumisigaw ng tungkol sa Diyos at pumupuri dito, subalit lumalabas lang ito sa bibig nila, ngunit hindi galing sa puso nila. Sila nga ay tulad ng isang bato na walang tenga at pakiramdam o damdamin, subalit sila ay nagsasalita. Marahil sasabihin niyo sa akin na, bakit pwede naman talaga pagsalitain ng Diyos ang mga bato? Tama po kayo. Pwede po talaga kasi walang imposible sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Subalit, kung gagawin ng Diyos ang gayon, ay maaaring magdulot pa ito ng masamang epekto sa mga tao na baka isipin pa nila na si Panginoong Hesukristo ay demonyo o kaya baka ginagamit lang ng demonyo si Panginoong Hesus kung kaya't napagsasalita niya ang mga bato. At baka mas lalong wala nang makinig sa kanya, sa halip ay matakot pa ang mga tao. Kung kaya't ang ganoong senaryo ay hindi niya na nga magagawa ng matagumpay ang kanyang misyon kung walang lumalapit sa kanya at walang nakikinig sa kanya. Sapagkat ang kanyang layunin ay ipakilala ang kanyang ama at ang layunin nito at ang mga bagay tungkol sa kanyang ama upang malaman ng mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos at kung magkaganon ay mapalapit sila dito at gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Bueno, dako na po tayo sa paksa na aking tatalakayin ngayon. May kinalaman sa binanggit ni Panginoong Hesus na kanyang kongregasyon na itatayo sa batong limpak na nakasulat sa Mateo 16 na may talatang 18. Sa tagpong iyon, marahil ay nais ni Panginoong Hesus na tandaan ni Apostol Pedro at ito ay magsilbing saksi sa katagumpayan na magaganap sa hinaharap doon sa bagay na kanyang sasalitain. Na sa kabila nga ng mga pag-uusig sa kanilang grupo ng mga laban sa kanila, tulad ng mga lider ng relihiyon, mga Pariseo, at mga sundalong Romano, na mayroon na silang mga tagasunod na natakot at napanghinaan sapagkat marami sa kanila ay nakulong o kaya ang iba ay napatay. Sa gayong kalagayan, ay buong katatagan niyang binanggit kay Apostol Pedro na sa hinaharap, bagamat aakyat nga si Panginoong Hesus sa kalaunan, kaakyat sa langit upang muling makapiling ang kanyang ama. Subalit ang kanyang mga turo ay alam niyang ito ay lalaganap sa buong mundo. Na sa bawat tao na makakaalam ng katotohanan tungkol sa kanyang ama o sa Diyos at sa mga ibanghilyo na itinuro niya, may mga tao na nakapagkinig nito o kaya nakabasa ng mga ipinasulat ng kanyang ama sa pamamagitan ng Biblia, ay may mga tao na magbibigay ng sinsirong katapatan o tunay na katapatan sa Diyos. Na tulad nga ng isang bato na sila ay hindi basta-basta masisiraan ng loob o malalansi ni Satanas sa paraan na gagawin ni Satanas. At sila nga ay magiging limpak o grupo na bagamat sila ay hindi nagkakakilala o magkakasama sila
Sila naman ay pinagkakaisa sa pamamagitan ng kanilang diwa at kaisipan na nagtataglay ng pusong matapat sa Diyos, na tulad ng isang bato na hindi ito basta-basta nasisira, na sa kabila ng mga pagsubok na ginagawa ni Satanas upang sirain sila o wasakin, ang kanilang katapatan sa Diyos ay nanatili. Na sa kabila nga ng mga pagsisikap ni Satanas na sila ay lansihin at gipitin gamit ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, tulad nga ng siyensya at teknolohiya, mga karangyaan o kaya katanyagan, mga pamamaraan ni Satanas upang dayain ang puso at isip ng mga taong yun. At siyempre pa, higit palalo na nais niya itong mga taong may katapatan sa Diyos. At gigipitin nga ni Satanas sa pamamagitan ng mga instrumento niya sa sanlibutan nang sa ganun ay mawala ang katapatan ng mga tao sa Diyos. Ano pa't salip na sa Diyos magtiwala ang mga tao, ay ito ay maibaling sa Kanya, sa Kanyang ginagamit na tulad ng siyensya, teknolohiya, karangyaan at katanyagan, na kung saan ito nga yung mga instrumento na ginagamit niya upang madaya at malansi niya ang mga tao. At ang mga taong yun na nanatiling matapat sa kabila ng mga panggigipit at panlalansi ni Satanas na ginawa sa kanila, ito yung mga taong galing sa iba't ibang uri ng antas ng tao, sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga reliyon na individual na pinanatili ang kanilang katapatan sa kabila na ang kanilang mga leader ay binubuyo na rin sila upang magtaksil o iwala ang katapatan, ay nanatili sila sa katapatan sa Diyos at ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala ay tunay na ibinigay nila talaga sa Diyos. At gayon din, may mga tribo na maaring naapabutan tungkol sa salita ng Diyos at mga ebanghilyong Pinoong Jesucristo, at gayon din ang mga etniko na nakaalam din tungkol sa katotohanan at sa mga ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, na nagpakita din ng katapatan sa Diyos hanggang sa huling bahagi na ito ng sistema ng sanlibutan ni Satanas. At sila nga ay tatawagin ni Panginoong Hesus na kanyang kongregasyon, na tulad ng isang bato ang katatagan ng kanilang katapatan sa Diyos. At sila nga ay magiging limpak o grupo sa panahon na sila ay iipunin na ni Panginoong Hesus bilang pagtupad niya sa hiling ng kanyang ama na nakasulat pa doon sa lumang tipan sa may aklat ng awit, kabanatang 50 at talatang 5. Bueno, basahin po natin. Ayon dito sa aklat ng awit, kabanata 50 na may talatang 5, ay sinabi ng Diyos, "Tipunin ninyo sa akin ang aking mga matapat." So, nais ng Diyos na tipunin ng mga lingkod niya, mga propeta, o sino pa man ang may kaugnayan sa kanya na kanyang binigyan ng atas, ay inutusan niya na tipunin niya ang kanyang mga matapat. Ito man, itong mga propeta man o kaya
sa panahon man ni Panginoong Kristo. At sa awit 37 sa may kabanatang 28 ay ganito rin ang binabanggit niya, no? Ang Diyos ay maibigin sa katarungan at hindi niya iiwan ang kanyang matapat. So nakakagalak, ano? Kung ating mapapansin na tunay na nagagalak ang Diyos sa mga taong matapat. Ano pat ito ay nais niya na magsama-sama tipunin at pinangako niya na hindi niya nga iiwan ang kanyang mga matapat. Kumbaga, hindi niya pababayaan ang mga ito, yung mga taong matatapat na ito sa kanya. Kung kaya't ito marahil ang kwalifikasyon na pagbabatayan ni Panginoong Hesus sa kanyang tatawaging kongregasyon, sapagkat nakikita niya na kung gaano natutuwa ang kanyang Ama sa mga taong matatapat. At syempre pa, ito ay kanyang iharap sa kanyang Ama sa takdang panahon. Bueno, nagpapatunay lang na ang kongregasyon, iglesia o simbahan man na tinutukoy ni Panginoong Hesus na kanyang itatatag ay hindi ang mga relihiyon na naitatag na ng mga tao. Sapagkat kung katapatan nga lang na tulad ng isang bato, ang pagbabatayan niya ay wala sa mga relihiyon na aking alam ang kumontra sa mga lider nito laban sa alok ni Satanas. At ito nga ay ang sa pamamagitan na nagganap ng pandemya na kailanman ay hindi pa naganap sa pasimula ng mga tao, isang pandemya na lumaganap sa buong mundo. Maaring nung mga naunang panahon ay may pandemya na rin na naganap, subalit ito ay hindi lumaganap sa buong mundo at ito ay naganap lang maaring sa isang bansa lang, 2 bansa, sabihin pa natin 3 bansa, pero ito ay hindi lumaganap sa buong mundo. Kung kaya't kapansin-pansin ang pangyayaring yon na para bang nagpapahiwatig kung paano na makikita ng Diyos kung sino nga ba ang tunay na mga taong matatapat sa Kanya. Gamit nga ang siyensya ng medisina ay ginipit o nilansin ni Satanas ang mga tao na sinasabi pa ng mga taong nagpapalaganap na iyon ng gamot ay ito daw ay protection laban sa COVID-19 at pagka ang tao ay mayroon daw nun ay hindi na siya magkakaroon ng sakit na COVID-19 o kaya kung siya ay may COVID-19 ay maaring maligtas ang kanilang buhay. Ano pat ang tao ay natakot at namili ng magpuproteksyon sa kanya. Sino nga ba magpuproteksyon sa kanya? Diyos ba? O itong siyensya na nandoon na mismo hawak nila o kaya nilalapit na sa kanila ang gamot na iyon? Bueno, marami sa mga leader ng relihiyon at na-influensyan din ang mga miyembro nito sa pagsasabi ng mga leader na ito ay okay daw, ayos din lang naman daw yun. Ano pat pinili ng mga miyembro nila o maging sila ang alok ni Satanas na proteksyon. Sa halip na manatili sana sila sa proteksyon ng Diyos, gayong sinasabi naman ng mga leader ng reliyon na ang Diyos daw ay makapangyarihan at mapagkakatiwalaan. Subalit, ang mga salitang iyon ay bigla nilang tinalikuran sa takot
At gayon nga na nagipit sila at nalansin ni Satanas sa pagkakataong yun. Kung kaya't naiwala ng mga reliyon ang katapatan nila sa Diyos. Na kung kailan sa pagkakataon na yun ay tinutuyo nga ni Satanas ang Diyos. Na para bang sinasabi ni Satanas na siya pa rin ang pipiliin ng mga tao sa oras ng kagipitan at sa oras na patakot ang mga ito. At nangyari nga na ang inaasahan nga sana ng Diyos na siya ang pipiliin ng mga taong pumupuri sa Kanya, nakakakilala sa Kanya at nagtuturo sa Kanya at mga naturuan na tungkol sa Kanya. Subalit nakakalungkot isipin na mga maraming sa mga nagsalitang iyon tungkol sa Diyos, mga nagtuturo at naturuan na, ay pinili nila ang proteksyon ni Satanas. Kung kaya't nagpapatunay lang na hindi ang mga reliyon na naitatag na ng tao ang tatawagin ni Panginoong Hesus na kanyang kongregasyon. Dahil sa katunayan, bago tawagin ito ni Panginoong Hesus na kanya na at ihaharap sa kanya, sa kanyang Ama, ay kailangan ito ay subok na. Kumbaga dinalisay na nalagpasan na nito ang mga pagsubok na gagawin ni Satanas. Susubukin ni Satanas ang kanilang katapatan sa Diyos. Kung kaya't hindi maaring pumili si Panginoong Hesus o tatawagin niyang bahagi ng kongregasyon ang mga taong hindi pa talaga nasubok o nadalisay na. Magaganap lang yon pagka nagtapos na ang sistema ni Satanas na hindi na siya makakagawa pa ulit ng pagsubok sapagkat ito ay hindi na pinayagan ng Diyos. At doon na iipunin ni Panginoong Hesukristo ang bawat tao na nagtataglay ng malabatong tigas at katatagan na katapatan sa Diyos. At yun na nga yung pagkakataon na yun, natatawagin niyan limpak na bato. Bueno, marahil dahil sa takot at pag-aalala ay nakalimutan ng mga tao, ng mga nagtuturo tungkol sa Diyos at mga naturuan na tungkol sa Diyos, ang bilin sa atin ni Panginoong Hesukristo na nakasulat sa aklat ng Mateo sa kabanatang 16 na may talatang 25. Bueno, basahin po natin anong nakasulat. Sabi dito, sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay o kaluluwa ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang kaluluwa o buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. So, mapapansin natin yung nagsikap na takot na mamatay, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa mga tao, sa karunungan ng tao tulad ng siyensya, ay mawawalan talaga. Maaring siya man ay nabuhay, na-extend dahil sa gamot, pero ang pangakong buhay sa hinaharap ni Panginoong Hesukristo at ng kanyang Ama ay tiyak na mawawala na sa kanya. Ngunit, yun daw tao na nawala ng buhay o kaya namatay, na hindi kumagat sa panlalansi at panggigipit ni Satanas gamit ang instrumento sa salibutan, katulad ng siyensya, ay mamamatay nga pero subalit ang kanyang
katapatan sa Diyos ay nanatili o ang kanyang relasyon sa Diyos ay nanatili, kung kaya't sabi ni Panginoong Jesucristo ay makakasumpong ng buhay. Sapagkat may pangako nga si Panginoong Jesucristo at ang kanyang Ama ng pagkabuhay muli. Bueno, sa unang Timoteo, Kabanatang 1 at 19, tingnan po natin. Basahin din po natin. Bueno, binanggit dito na, sabi dito, ingatan pananampalataya. Ingatan daw natin ang pananampalataya bilang paalaala. At ito nga ay isinulat ng isang apostol na isa sa mga nakapakinig ng mga salita ni Panginoon Jesucristo. No? So, ang salitang ito ay nagmula din kay Panginoon Jesucristo na kanya lamang isinulat. Ano? At tingnan din natin yung binabanggit din sa unang Timoteo na may kabanatang 4:1 at 2. Sabi dito, sa huling yugto ng panahon, ang ilan ay hihiwalay sa pananampalataya na nagbibigay pansin sa nanliligaw na kinasihang mga pananalita at mga turo ng demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. So mapapansin natin na pati una na palang nagbigay ng babala si Panginoong Hesus na magaganap ang mga gayong senaryo, na darating sa punto na mamimili ang mga tao kung kanino sila magtitiwala, sa Diyos ba o sa gawa ng mga tao, tulad ng siyensya. Na ang nasa likod nga nito ay si Satanas. At di rin siya nagkulang na binanggit niya na ingatan din daw natin ang ating pananampalataya, sapagkat iyon ang linya na nagkukonekta sa tao papunta Kristo at si Kristo papunta sa Diyos. Sabi nga doon din sa aklat ng Timoteo na si Panginoong Jesucristo ay tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ngayon, kung maiwawala na ang linyang iyon sapagkat tinalikuran nga nila yung pagtitiwala, ay maiwawala nga nila. So, nakakalungkot yung ganun. Bueno, itong tingnan po din natin ang pananambitan ni Haring David sa Aklat ng Awit sa may kabanatang 91 sa talatang 1 hanggang 3. Tingnan po natin. Sabi dito ni Haring David patungkol sa Diyos na kanyang pinupuri nga, siya ang aking buog at kanlungan, aking Diyos na pagtitiwalaan. So, si Haring David ay buong puso talaga na nagtitiwala sa Diyos. Ano pa, maraming nagtataka kung paano natalo ni Haring David ang higanting si Goliath na gamit lang ang bato at tali na yon na magsisilbing trigger para maihagis ang bato. Bagay na parang kamangha-mangha, pero yamang ang Diyos nga ay pinakamakapangyarihan sa lahat, ay ang Diyos nga ang nagbigay ng proteksyon o direksyon upang mapabagsak nga ni Haring David si Goliath. Kung kaya't sa pagmamagitan ng bibigay ng pagtitiwala,
ay tunay na ang Diyos ay nandoon. Ginagabayan niya ang mga tao, pinoproteksyonan niya ang mga tao na nagtitiwala sa Kanya. At marami ng mga bagay sa Biblia na napaulat doon na nagpapakita nga kung paano magbigay ng proteksyon ang Diyos sa pagtitiwala ng mga tao. Doon nga sa panahon din ni Moses, pinakita din doon na kung paano hatiin ng Diyos ang dagat upang makatawid si Moses at ang mga Hudyo sa humahabol sa kanila na mga sundalo ng Ehipsyo at maging si Paraon. So maraming mga ipinakita na sa Biblia, katibayan kung paano na napakakapangyarihan ng Diyos upang maproteksyonan ang mga taong nagbibigay ng tiwala sa Kanya. Bueno, nakakalungkot na malaman natin na ang katotohanan na maaring isa tayo sa nadaya ni Satanas sa pagkataong yun. Gayon pa man ay huwag po tayong masyadong malungkot sapagkat alam naman natin na sagana sa pag-ibig ng Diyos at siya din ay mapagpatawad. Doon sa marubdob o sincero na humihingi ng tawad sa Kanya. Hayaan niyo pong ipaalala ko sa inyo ang binigkas ni Panginoong Hesus kung gaano nga kamaibigin at mapagpatawad ang Kanyang Ama. Tingnan po natin sa aklat ng Mateo, Sa aklat ng Mateo sa kabanata 7 na may talatang 7 din hanggang 11. Bueno, basahin po natin Sabi po dito, patuloy na humingi at ibibigay ito sa inyo. Patuloy na maghanap at kayo ay makasusumpong. Patuloy na kumatok at bubuksan ito sa inyo. Sapagkat bawat isa na humihingi ay tumatanggap. At bawat isa na naghahanap ay nakasusumpong. At sa bawat isa na kumakatok ay bubuksan ito. Tunay nga, sinong tao sa gitna ninyo ang hihingian ng kanyang anak ng tinapay? Hindi niya siya bibigyan ng bato, hindi, di ba? O kaya hihingi siya ng isda? Hindi niya siya bibigyan ng serpiente, hindi, di ba? Sa makatwid, kung kayo, bagaman balakyot, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo pang higit na ang inyong Ama na nasa langit ay magbibigay din ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So napakaganda, Napakaganda ng iniwang paalala sa atin ng Diyos ni Panginoong Hesukristo tungkol sa Kanyang Ama upang mabigyan tayo ng kaaliwan o pag-asa sapagkat alam ni Panginoong Hesukristo na walang tao na hindi nagkasala, nagkamali. Kung kaya't binigay niya lang ang mensaheng yun upang ipaalala na napakabuti ng Kanyang Ama na ito ay maibigin doon sa mga taong lumalapit sa Kanya, kumakatok, humihingi. So, pinapakita lang doon na kung tayo ay patuloy na humingi, kung kakatok, ay hindi tayo mabibigo sa gayon. Kung kaya't huwag po tayong masyadong malungkot. Alam ng Diyos ang mga kahinaan natin sapagkat tayo nga ay nagmula kina Eva at Adan na kung saan ay nasumpungan din ang kahinaan. Kung kaya't ang mga kahinaan na yon ay namana din natin. Kung kaya't sa halip na ang pagkakamali, pagkasala ang laging titingnan sa atin ng Diyos, sa halip ay nasasabik siya sa paghingi natin ng tawad sa Kanya. Basta patuloy nga lang natin na ito'y ihingi sa Kanya
At gayon din na siyempre, ito ay dapat sincero at tapat, yung paghihingi natin ng kapatawaran sa Kanya. At siyempre pa, hanggat maaari hindi natin ito paulit-ulit na ginagawa sapagkat yun ay hindi pagpapakita ng sincero. At bilang paalala, upang hindi na nga natin maulit ang pagkakamali nating iyon, ay alalahanin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Korinto sa Kabanata 2 may talatang 5. Basahin po natin. Ito po ang diwa na nakasulat dito sa Biblia. Sabi dito, upang ang inyong pananampalataya ay hindi maging sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Bueno, nais na ipahiwatig sa atin ng tekstong ito na huwag daw natin ilagay ang ating tiwala o karunungan sa mga karunungan ng tao na porke ba't ito ay may mas mataas na pinag-aralan kaysa sa atin, kung kaya't dahil siya ay may katungkulan sa lipunan, o kaya naman siya ay may katungkulan sa mga relihiyon o grupo na ating kinabibilangan, ay baka isipin natin na lagi nating silang sundin o kaya pagtiwalaan. Hindi po, sapagkat siya ay tao din nga din po na maaring magkamali. At gayon din na ang pagkakasala ay laging posible pa rin sa taong iyon. Kung kaya't hindi dapat natin lahat ng kanyang sasabihin ay paniniwalaan o susundin natin, lalo na kung ang nakasalalay dito at ang nasasangkot dito ay ang ating personal na relasyon sa Diyos. Katulad nga ng pagtitiwala, pananampalataya na paulit-ulit na binabanggit sa atin sa Biblia. Paalala ng mga propeta, paalala ng mga apostol ni Panginoong Jesucristo, ang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Bagay na susi upang manatili ang ating relasyon o koneksyon sa Diyos. Kung kaya't hindi tayo dapat na maglagay ng tiwala sa karunungan ng mga tao, kundi, sabi doon, tayo ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kaya nga niya tayong proteksyonan sa lahat ng oras at pagkakataon. Tingnan na lang natin ang mga bagay na nasa ating paligid, mga nilikha ng Diyos, na kamangha-mangha na mahirap unawain sapagkat ang unawa nga natin ay hindi abot ang unawa ng Diyos. Maging ang siyensya, mga scientists, mga dalubhasa sa mga pag-aaral ay namamangha sa mga bagay na umiiral sa paligid natin na hindi rin nila ito basta-basta na maipapaliwanag at gumagamit pa sila ng napakahabang panahon upang may kaunti silang maipaliwanag tungkol sa bagay na yun at minsan pa nga ay nagkakamali. Maging sa ating sangkap ng katawan, kahit nga lang sa buhok pa lang ay hindi na ito kayang gayahin ng siyensya. Bagay na nagpapatunay na mayroon talagang gumawa nito. Yun nga ay isang personang napakakapangyarihan, ang Diyos. Kung kaya ito ay nagpapakita lang kung gaano siya kakapangyarihan at dapat doon natin titingnan at ilalagay ang tiwala natin sa kapangyarihan yon. Sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay pansin sa paksang ito at nalulugod ako na kung sino man yon o sino ka man na nakapakinig ng bagay nito,
paulit-ulit mo pong pakinggan at unawain, baka sakali ito ay makatulong upang higit pa natin maunawaan ang mga bagay-bagay at ito ay magbigay daan upang higit pa natin makilala ang Diyos o kaya higit pa tayong mapalapit sa Diyos. So maraming salamat po muli sa